I-set up mo dito yan. Mm. Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Hello mga ka-Airsoft. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 118 na po. Malayo na yung narating natin. Episode 118 na, biruin mo. Ibig sabihin, meron ng meron ng 118 na gabi na ginawa natin to. Mostly of our kwentuhan session, tanungan portion, ginagawa natin gabi. Pag nakauwi na yung mga ka-airsoft natin from work, 'di ba? Pag yung mga ka-airsoft natin talagang nakaupo na sa bahay, nanonood na ng TV, 'di ba? Yan, diyan nagaganap yung ating kwentuhan session. Kwentuhan session, tanungan portion. Sa kwentuhan session, tanungan portion, wala. Usok ka dito dapat wala. Sa kwentuhan session at tanungan portion, dito nga, tulad ng sabi ko, meron tayong episode na ganito para pagkakataon na makapagtanong. Pwede ka magtanong, ano, paano, saan, regarding lahat ng mga bagay na gumugulo sa iyo dito sa airsoft hobby natin. Okay? Kaya ngayon, episode 118 ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Tara mga airsoft, iniimbitahan ko po kayo. Itanong mo kay Bigman. Okay. Ngayon mga airsoft, question number 1. Bigman, ano ang pinakamalakas na FPS na kaya mong i-upgrade pagdating sa rifle? Alam ko parang sinagot ko na rin to, no? Pero madalas mas natanong to. Yung pinakamataas na FPS regarding sa rifle may vary doon sa brand and size ng rifle. Okay? Kasi baka pag sinabi ko sa inyong kaya ko mag 550 FPS to 580 FPS to 600 FPS and up to 700 FPS. Baka pag sinabi ko sa inyong ganyan, maniwala naman kayo na yung rifle ninyo kayang tumutong ng ganong FPS. Okay? Nakadepende po yan, number 1 sa brand. Nakadepende po yan, number 1 sa haba, sa laki ng rifle. Ay, number 2, sa laki at haba ng rifle ninyo. Ang rifle, the more na maliit, the more na mababa ang FPS. Okay? For example, dun tayo sa stock ha. Yung mga stock FPS ng mga rifle na micro CQB, stock FPS niyan is between 340 to 380. O, di ba? Mababa, di ba? Para alam rin naka-pistol, di ba? Yung mga rifle naman na CQB is between 380 to 400. Okay. Ngayon, yung mga RIS or mga long barrel is between 400 to 430. Oh, yun, ganun yan. Kaya mas humahaba, mas lumalakas. Ngayon, ang tanong, ano raw yung pinakamalakas na FPS na kaya kong i-upgrade sa rifle? Kaya ng Bigman, kaya namin i-upgrade ang rifle mo ng pinakamataas, depende sa kakayanan din nito. Halimbawa, may mga China unit tayo, mga low unit, Delta, Jinggong, ano pa ba, Saima, Double Bell, ENC. Kaya ba natin isagad yan? Kaya natin, base dun sa kakayanan lang niya, di ba? Saima, i-upgrade ba natin ng 500 FPS yan? Baka magwakas yung buhay ng Saima. Ganon din ang Double Bell. I-upgrade ba natin yan ng 550 FPS? Baka ilang putok lang, warak na yan. Ganon din ang other brand, di ba? Ang kasi ganito yan. Ang nag-a-upgrade
Let me rephrase para mas maunawaan ninyo, ha? Tama ba na ang unit i-upgrade? Tama naman, di ba? Tama. Kasi gusto mo lumakas, di ba? Ngayon, tama ba na basta-basta lang mag-upgrade? Hindi tama. Hindi tama. Bakit hindi tama na basta-basta mag-upgrade? Kasi pag basta-basta nag-upgrade, pwedeng mahirapan yung motor o yung other parts. Ayun, tama naman yon. Pwede ring masira, di ba? Kasi, merong proper way of upgrading. Di ba? Halimbawa, high-end unit, halimbawa, let's say, sabihin nating Crytek, VFC. Okay, VFC na lang. Huwag ng Crytek, masyadong ano yun eh, no? Yung VFC is one of the high-end. Di ba? Bakit naging high-end dyan? Kasi magaganda ang nakalagay dyan, matitibay. Matitindi ang technology niya. So, VFC, i-upgrade natin ng 550 FPS, aba, kayang-kaya niya. Di ba? Sa tingin mo, yung double bell, kakayanin ba niya yung 550 FPS? Hindi. Hindi. Actually, kayang i-upgrade. Pero yung unit, hindi niya kakayanin. Ang tanong, pag ba in-upgrade natin yung double bell, base dun sa unit base dun sa lakas na hindi niya kaya, tama ba yung ginawa natin? Proper ba yun? Tama. In-upgrade yung double bell ng lakas na hindi niya kaya. Tama ba? Mali. Mali. Hindi tamang i-upgrade natin yung unit ng sobra-sobra doon sa kakayanan niya. Okay? Kaya doon pumapasok yung proper. Okay. Unit. Pasuyo yung jingle. Ang longer. Ito. Ito? Ayan. Meron ako dito unit jinggong. Ito. Jinggong. Medyo old model na to, ha. Ayan. Ah. Actually, ito yung pina-repair, eh. Ayan. Ito yung pina-repair. Ito nga ba? Tingnan ko lang, ha. Oo nga, ito yata yun. Tagal na yan. Battery. Tingnan lang natin. Uy. Di ba? Jinggong to. Okay, jinggong unit. Jinggong, ha? Hindi jinggoy, ha? Jinggong. Okay. Ang haba, di ba? Ngayon, advisable ba tong i-upgrade ng 550 FPS and above? Hindi. Hindi. Kahit mahaba siya, malakas na siya, hindi natin to advisable i-upgrade ng ganong FPS. Okay? Kasi, hindi kakayanin ng laman loob niya. Hindi kakayanin ng internals niya. Lalo lang natin siyang sisirain. Kaya, Ma'am Sally, ito. Ayan, jinggong yan, ha? Ayan. Kaya, para bumalik tayo dun sa question, ano, yung pinakamatas na FPS na kaya kong i-upgrade. Kaya ko po kahit hanggang 700 and up to hanggang 800 FPS. Kaya lang, ang tanong, kakayanin ba nung unit mo? Nung base unit mo? Diba? Ano yung pinakamataas na FPS ng rifle natin na nakita mo na ina-upgrade natin? 700. 700 plus, di ba? Actually, meron tayong 705 eh. 710, di ba? 700 FPS is a very deadly FPS na pagdating sa airsoft. Hindi na healthy yun. Yung 700 FPS natin na in-upgrade ko, ano yung inalis ko sa kanya? Rapid fire. Ayan. Rapid fire. Ayan.
Ano kasi, si Lucas, hinahayaan ko siyang hinahayaan ko siyang malaman niya lahat ng tama at saka lahat ng mali regarding sa airsoft. Sa mura niyang edad, at least alam niya na hindi dapat, di ba? Inalis natin yung rapid fire, di ba? Bakit ko inalis? Kasi hindi na kaya mag-perform. Ayun. Hindi nakakayanin mag-perform. Unang-una, mahihirapan ng gearbox. Pangalawa, mahihirapan at mag-iinit ang battery. Mag-iinit din ang motor. Okay tayo? Di ba? Mahihirapan pigain yung Trigger. baliw. So, mobra namang galing mo, nasa trigger ka na. Nandun tayo sa yung spring. Mahihirapan ng pigain. Okay? Kaya yung ginawa ko na yon is purely single fire na lang. Tama ko? Meron tayo, ilang FPS yung low nex ko? 680. 680, 660, 640, di ba? Naglalaro sa ganun. Low nex yun. High end yun. Di ba? Di ba? High end yun eh. Low nex yun. Ngayon, yung ENC ba kayang 680? Hindi. Hindi. Ano mangyayari dun sa ENC kung isi 680 FPS ko? Masisira. Basag yun, di ba? Basag yun, warak yun. Hindi kakayanin talaga nun. Okay? Kaya, just to answer the question of Arca Airsoft, ano yung pinakakaya kong i-upgrade na FPS, yung pinakamataas? Kaya ko po kahit hanggang 700 to 800 FPS. Ang tanong lang, kaya ba nung unit mo? And I just hope nasagot ko na maayos, tama at maliwanag yung question ng ating ka-Airsoft. Okay. Ito naman. Actually, siguro same na tao to eh. Big Man, ano ang pinakamalakas naman na FPS sa pistol? Okay. Sa pistol, ang pinakamataas natin na FPS, ito, anong pistol ang may pinakamataas na FPS? Wala pang upgrade. The Lord of all pistol. Ano yun? Desert Eagle. Ayun, the Lord of all pistol. Walang upgrade, yun yung pinakamataas na FPS. Ngayon, lalo na pag ina-upgrade. Ano yung natatandaan mo na pinakamataas na FPS na binigay sa atin ng Desert Eagle na upgraded? Upgraded. Yung natatandaan mo lang. 540 to 530. Galing. Talagang ano siya, nakamonitor siya sa mga live natin. Tama po. Ang pinakamataas na upgrade na naaabot namin sa isang Desert Eagle ay 540 to 560. Tama, di ba? Yan yung pinakamataas na kaya naming i-upgrade sa Desert Eagle. Bakit ang taas? Kasi yung unit antimano malaki. Di ba? Lahat sa kanya malaki, especially the bore of the nozzle. Ang laki ng nozzle ng Desert Eagle. Ang laki ng magazine, ang taba, ang daming space para sa hangin. Di ba? Pag bumomba yung Desert Eagle, pag nag-recoil, kung sa 2011, masikip yung dalawang daliri mo, sa Desert Eagle, 4 na daliri mo kasya. Ganon siya ka-wide pag bumomba siya. Expected mo na, malakas talaga. Diba? Matindi Desert Eagle eh. 4 na daliri ko, 4 na kamay tuloy kanina, 4 na daliri ko kasya dun sa bunganga ng Desert Eagle. While the 2011, 2 daliri ko pa lang, masikip na. Ayan. Okay. Ngayon, yung pinakamataas na upgrade na ginawa ko sa isang pistol is sa Desert Eagle. Baba tayo doon sa mas makatotohanan. Kasi yung Desert Eagle, hindi naman lahat talaga afford yan. Diba? Hindi naman lahat
may kakayanang bumili ng Desert Eagle. Baba tayo sa 2011. Ano ang natatandaan mong FPS recently ng The Godfather? Yung natatandaan mo lang, kung ano, 7 share pa lang, Refreshing. yung natatandaan mo lang, yung nakaraan na in FPS namin ni mama mo. 480. Actually, sumobra ka. 447. Okay. Ang isang Godfather, 6.0 yan. Bakit malakas? Antimano ang The Godfather, mataas na ang FPS. Ang FPS ng all-stock na Godfather ay ay tumutungtong sa 350 to 380. Okay? Pero dahil nga ina-upgrade namin, kaya kong patungtungin yung Godfather na 6.0 ng 447. Yun yung lately. Okay? Upgraded na yon. Pag hindi siya in-upgrade, between 350 to 380, yun ang FPS niya. Pag in-upgrade, tumutungtong ng 447. Sa 2011 yon na 6.0. Kanina, nag-live ako. Naglolo ko nga lang yung chrono, no? Yung hindi naka-upgrade na 5.1 2011 T-Rex, may FPS siya na 331. Okay? Yung naka-upgrade na version ng 2011 T-Rex is 403. Kitang-kita ko yan sa chrono ko. Kaya lang, yung chrono ko kanina, hindi ko na iniyabang sa inyo, hindi ko na pinagmalaki kasi naglolo ko, nagbi-blink. I don't know, parang yung contact or ganun. Palala na siya ng palala. Okay? O di, ayun na. Ngayon, sa Glock tayo. Sa Glock, ang FPS ng ordinary na Glock na walang upgrade is 300 to 320. Yung Glock na upgraded is nag 380 to 410. Ayun. Ganun kalakas. Ngayon, lahat ba ng Glock kaya yung ganong FPS? Hindi. Hindi. Yung mga WE na Glock, hindi niya kaya yung ganong FPS. Anong mangyayari pag yung hinapit natin yung WE na Glock na pinataas natin ng nasa 400 FPS? Pwede siyang sumabog o mag-crack. Sumabog, mabitak, mabiyak, mag-crack. Okay? Yun. Kaya, bawat pistol, bawat rifle, depende sa pistol, depende sa rifle, meron silang unique result ng FPS. Feet per second. Yun yung lakas. No? Meron yun. Kaya, hindi advisable na basta ka upgrade ng upgrade. Kaya maraming napapahamak na ka-airsoft, kaya maraming mga ka-airsoft na nagki-quit, kaya maraming ka-airsoft na hindi nagtatagal sa airsoft. Kasi yung unit nila nasisira or nagiging sirain or nagiging magastos. Bakit nasisira? Kasi mali yung choice of unit mo. Gusto mo pala malakas, bumili ka ng Glock. Ngayon, hahanapin mo yung malakas doon sa Glock. Hindi kayang ibigay na Glock yung lakas na hinahanap mo. Mali ka ng bili. Okay? Bakit nagiging sirain? Kasi, dahil nga hindi ka mapakali, dahil gusto mo lumakas, walang nagpapayo sa iyo ng tama, ang akala mo pwedeng palakasin, pwede naman palakasin. Ang tanong, hanggang kailan siya tatagal? Diba? Yun. Kaya maraming nagkikwit kasi mali. Okay? Makikita nyo to, tulad nga na sinasabi ko, this is a subasta item. Majority of the subasta item, hindi sa amin binili.
Hindi sa amin binili, so pinapagawa sa amin. Okay? Yun. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Sabi ni Irvin Coronel, good PM, Boss Bigman. Sir Irvin Coronel, good PM po. Shoutout po sa iyo and to your family. Sir Irvin Coronel, kung hindi naman po napakalaking abala para sa inyo, baka naman pwedeng hit nyo yung share button. Share nyo lang po sa timeline nyo yung live ko ngayon. Okay? Good evening, sabi ni Ronald Suwete Carino. Sir Ronald, hello po. Good evening. Shoutout po sa iyo and to your family. Kung hindi naman napakalaking abala sa iyo, bossing, Ronald, pakishare po yung live video natin sa timeline nyo. Thank you in advance. Okay? Ngayon, next question. Bigman, bakit kailangang i-rest ang rifle pagkatapos gamitin? Okay. Meron kong sample dyan ng spring. Spring. Doon na lang sa mga kahon. Ano daw yung dahilan bakit yung spring kailangang i-rest sa rifle? Sa rifle lang naman nagaganap yun, yung pagre-resting ng spring. Ano raw yung dahilan bakit kailangang i-rest? Okay. Okay. Grabe naman to, kumuha ka ng spring, yung matigas pa. Ang hirap bigay nito. Screwdriver. Nauwi mo lahat? Okay. Nasaan na? Mamaya, tabi mo ha. Okay. Ito yung spring mga ka-airsoft. Yan. Ayan, makikita nyo ha. Yan ang itsura ng spring ng rifle. Ito yung isa sa pinapalitan para, ano? Lumakas. Diyan, naghihikab ka pa eh. Kita ka sa camera, no? Laki ng bibig mo, oh. Yan. Ito, yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit lumalakas yung unit natin. Dahil sa spring. Okay? Ngayon, itong spring na ito, napansin nyo ang haba. Ayan, oh. Sige, pasok natin, ah. Ayan. Makikita nyo, halos kasing haba siya nung screwdriver ko. Okay? Ngayon, pag yung spring ginamit mo, nagpa-firing ka, ano nangyayari sa spring? Lumiliit siya. Lumiliit kasi napipiga. Alam ba, nag-firing tayo. Ayan ha. Oh. Okay, ayan. Ayan. Gumaganyan yan. Diba? Okay. Ngayon, pag yung unit mo, tumigil ka maglaro, yung spring, naka-press totally yan. Yan. Yan, nakaganyan. Nakapiga. Putsang, bigpit eh. Akin na yung long nose. Pigain ko, tas ipitin mo. Oh. Okay, lagay mo dito. Yan. Ako na. Bitaw. Delikado tayo to. Ayan, ha. Pipigain natin mga ka-airsoft, ha. O, ayan. Okay, tingnan nyo. Nakapiga. Huwag bibitaw, tatalsik yan. Nakapiga. Yung spring. Nakikita nyo nabebengkong. Ayan. Ayun. Sabi ko sa inyo eh, delikado eh. Kuno mo. Ayan. Kita nyo? Pumitik yung spring. Grabe. Ayan. Matigas kasi itong buwisit naman to si Lucas. Kukuha lang ng spring, yung pinakamatigas pa. SP150 yata itong spring na to. Anyway, nakapiga yan. Ngayon, yung unit ninyo, pag itinabi ninyo agad, nakapiga na yan. Okay? Kaya yun ang dahilan kung bakit dapat i-rest natin yung unit natin. In short, ibabalik natin sa pagkakaunat. Ganito yung itsura ng unat na spring. Tapos yung nakapiga is nakapiga. Okay? Pag naka-rest, ganito yung itsura. Hindi masisira yung spring mo. Pero, pag yung spring mo, hindi mo ni-rest, manghihina yung rifle mo. Kasi, masasanay na siya na nakapiga siya. Okay. And I just hope nasagot ko ng tama, matino, yung question ng ating ka-airsoft.
Okay, next question. Follow-up question to nun sa spring. Pag ba yung spring, nanghina na, kaya pa ba niyang mag-perform ng kung paano siya nung una? Hindi na. Hindi na. Hindi na. No? Merong ibang pagkakataon kung nagtitipid yung player, nagtitipid yung tao, nire-restore namin yung spring. Ano, ginagawa? Hinahatak namin. Ngayon, pag yung spring, hinatak mo, babalik din siya dun sa dati. Okay? Babalik din siya dun sa dati. Atakin mo. O, ano ba, ganyan siya kahaba. Hinatak mo. O, umaba siya ng ilang... Ano yan? Umaba siya ng ilang inches. Babalik din siya. Nasanay na siya. Not unless ibababad mo siya sa kumukulong ano? Mantika. Akala ko kumukulong kape. Kumukulong mantika. Pag ibinabad mo siya, masasanay siyang ganun. Okay? Kaya lang, there will come a time na mapipigtas din siya. Kasi, due to metal stress. Okay? Kaya yung spring, hindi rin advisable i-restore yung pahabain, hatakin. Hindi advisable. Kasi pag ganun ang ginawa mo, maya't maya, binubuksan mo lang rin yung unit mo. Nakakatamad kaya magbukas ng unit. Di ba? Nakakatamad magbukas ng unit, mga ka-airsoft, no? Kasi, ganito yan. Tuwing binubuksan mo yung unit mo, tumataas yung possibility, yung chances na hindi mo na rin siya ulit masara. Okay? Kaya, I just hope nasagot ko ng tama, malinaw yung question ng ating ka-airsoft. Okay, good evening. Ay, sabi ni Sir Ronald Suete Carino. Dan po, God bless, sabi niya. God bless din, sir. And maraming salamat po sa iyo. Darwin Reyes. Shout out, Boss Bigman. Good PM. Hello po, Sir Darwin. Good PM po. Stay safe. And ganun din sa buong family mo. Okay? Okay, next question. Bigman, bumili ako sa SM ng pellet gun. Nung una akala ko airsoft na yung nabili ko. Pwede pa siyang i-convert into a rifle? Pellet gun. Pwede ba i-convert sa rifle ang pellet gun? Tingin mo? Hindi. Hindi. Actually, hindi po advisable na i-convert yung pellet gun in shot, kahit ano pa yung nabili mo, shotgun eh. Ayan, okay. Hindi siya advisable i-convert into airsoft rifle. Okay? Una-una, malaking gastos. Pangalawa, bili ka na lang siguro. Bili ka na lang ng airsoft. Kasi masakit sa ulo yan kung i-convert mo yung isang pellet gun into airsoft. Masakit sa ulo yan. Mas maganda, bumili ka na lang ng airsoft. Mas ano pa, mas magiging mahusay pa yung unit mo. Kaysa bibili ka ng, ay nako, sayang lang ang pera. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama at maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Next question. Biglang kakabili ko lang ng unit ko last week. Pwede ko bang palitan ng spring? Okay. Kakabili lang daw niya ng unit niya last week. Pwede raw palitan ng spring. Hindi ko sasabihin oo. Hindi ko rin sasabihin hindi. Ay, pwede. No? Kasi baka masira yung unit mo, ako pasisihin mo. Sabi kasi ni Bigman, pwedeng palitan eh. Pinalitan ko, ayun, nasira. Diba? Unang-una, boss, depende sa unit mo. Pangalawa, depende sa paggagamitan mo.
Pangatlo, depende sa style, sa firing style mo. Okay? Kasi kabibili mo lang. O sige, given, kabibili mo lang. Tapos maglalaro ka pala. O, di ba? Kung maglalaro ka, meron lang certain FPS na dapat nating susundan. May requirement. Kung kabibili mo lang, tapos maglalaro ka, magpapalit ka ng spring, baka sumobra ka rin sa required FPS. Ilan ba, Lucas, sa pagkakaalam mo, yung FPS na pinapayagan sa mga game? Mga 300 to 400. Ayan. Ang layo naman ng bracketing mo. Mga 380 to 400. Yan. Basta 400, siguro malakas na nga yung 420. No? Mostly, ang naririnig ko is 400, 410, 420. Kasi hindi na magiging healthy yung game kung gagamitan mo sila ng 450, 500, di ba? Hindi na magiging healthy, sakitan na yon, piko na lang mangyayari ron. Okay? Kaya, gusto mo palitan agad yung spring? Bossing, alamin mo muna kung ano bang gusto mo, kung saan mo lalaroin at kung paano ka ba maglaro. Diba? Baka bigla maglalaro ka tapos magpapalit ka ng spring, magpapalakas ka, baka hindi ka mag-qualify dun sa game, di ba? And I just hope na sagot ko po ng tama, maliwanag yung question ng ating Carson. Okay. Big Man, pwede bang pagsabayin high FPS, high rate of fire? Actually, hindi. No? Kung gusto mong high FPS, magbababa ka ng rate of fire. Kung gusto mo naman ng mataas yung rate of fire mo, magbababa ka ng FPS. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Yang dalawa. Pwede siguro sa gitna ka lang, pero hindi mo pwedeng pagsabayin. Halimbawa, tulad ng pinagkikwentuhan kanina, no? Halimbawa, ang FPS mo is 600 FPS. Magbaba ka ng rate of fire. Hindi pwedeng naka 600 FPS ka na, tapos mataas pa yung rate of fire mo. Masisira lang yung unit mo. Yun yung yun yung upgrade na sinasabi ko na not proper. Okay? Sa pagtaas ng FPS, ang pagbaba ng rate of fire. Sa pagtaas ng rate of fire, ang pagbaba ng FPS. Ganun. And I just hope nasagot ko ng tama at maliwanag yung question ng ating ka-Ers. Okay. Ano ang dapat gawin pag may leak ang magazine? Lucas, ano ba yung dapat gawin pag yung meron kang naririnig na parang sumisit-sit doon sa magazine mo? Unang-una, magligtas ka. Okay, tama yun. May narinig kang sumisingaw Alamin mo kung saan nanggagaling. Diba? Saan ba posibleng manggaling yung leak? Sa input bulb. Sa input valve, saan pa? Sa outlet bulb. Sa output valve at saka sa Gilid-gilid. main O-ring. Okay? Tatlo kasi yung pwedeng pagsimulan ng leak sa magazine. Sa output valve, ano yung kadalasan na nagiging sanhi ng pagkasira ng output valve pag hindi mo nilalagyan ng Silicone oil. Isa pang dahilan kung bakit nasisira ang output valve pag nalaglag sa madumi, sa mabuhangin, sa mabato. So sisiksik yung buhangin, yung bato doon sa paligid ng valve. Tapos pag bumomba yung valve, bumaba, may ipit na yung mga bato, leak na katapat nun. Okay? Ngayon, sa inlet valve naman, kadalasan kung bakit nasisira, nagkakalik ang inlet valve pag hindi proper yung the way ng paggagas mo. Then, sa main O-ring naman, bakit nagkakalik ang main O-ring? Pag nalalaglag mo yung magazine kasi nami-misalign yung mismong base plate, nami-misalign doon sa mismong main O-ring. Okay?
And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, big man, for example, nilabas ko yung unit ko at doon ako naglalaro sa lamesa. Putol. Nilabas daw niya yung unit niya. Saan mo nilabas? Nilabas mo sa box, sa bag, sa labas ng bahay mo. Tapos doon ka naglalaro sa lamesa. Nasaan yung lamesa? Nasa labas ba ng bahay? Nasa loob? Kung nasa labas ng bahay yung lamesa, hindi pwede yun. Delikado ka doon. Diba? Kasi may mga makakakita, may mga kapitbahay ka, may mga dumadaan, makakakita ng barel, pwedeng pagsimulan ng kaba, ng takot dun sa mga tao. Okay? Yun. Basta yung baril, yung airsoft, itrato natin na parang tunay na baril. Hindi siya pwedeng ilantad, vulgar, ipagyabang, bitbitin, isukbit, hindi siya pwedeng ganun. Pag ginawa mo yon, possible na yung baril mo, may kalalagyan ka. Kasi halimbawa, may dumaan na pulis, nakita ka, tapos may baril doon sa lamesa, sa labas ng bahay niyo. Kutsa, ano ka na nun? No? Delikado ka, may kalalagyan ka. And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, Carso. Next question. Okay, big man, ano-ano bang parts ang pwedeng i-upgrade sa pistol? Nagbebenta po ba kayo ng mga upgrade parts? Okay. Unang-una, nagbebenta ba tayo ng mga upgrade parts? Yes, nagbebenta naman kami. May kaukulang presyo lahat ng upgrade parts. Ano-ano yung dapat i-upgrade sa pistol? Okay. Yung dapat i-upgrade sa pistol, nakadepende sa'yo, nakadepende sa paggagamitan mo ng pistol. Halimbawa, nagpa-practical shooting ka, mag-anti-freeze nozzle ka. Pero kung di ka naman nagpa-practical shooting, huwag ka mag-anti-freeze nozzle, mag-big bore ka. Diba? Hindi mo kaya yung anti-freeze nozzle, hindi mo rin kaya yung presyo ng big bore, magpa-enhance nozzle ka na lang. Yung enhancing ng nozzle, hindi namin binebenta yon. Kami ang gumagawa nun. Ini-enhance namin. Kumbaga, nire-rebore namin. Okay? Ngayon, wala kang mabibili nun. Ibig sabihin, yung pistol na, currently na pistol mo, yun ang ipa-enhance mo. Okay? Ngayon, nagbebenta ba tayo na upgrade parts? Yes naman, nagbebenta kami, no? Lahat naman, may available. Tapos, ano-ano yung pwedeng i-upgrade? No, yun nga, nozzle, nabanggit ko na, half rubber, okay? Yan, mga pwedeng i-upgrade yan, mga performance parts yan. Ano pa? Ano ba yung upgrade ng pistol natin? Sige, bilangin ko isa-isa. Nozzle, half rubber, ano pa? Fixed outer barrel. Fixed outer barrel, Hammer protection pad. hammer protection pad, Nozzle. nasabi ko na yan, nozzle enhancement. Fine tuning. Fine tuning at saka Trigger job. trigger job. Yan yung kailangan. Fixed outer barrel, may binebenta. Yung hammer protection pad, may binebenta. Half rubber, may binebenta. Yung fine tuning and trigger job, hindi ibinebenta yon. Talent namin yon. Ginagawa yon. Okay? Ginagawa yon pag hindi mo mabibili yon. Kasi talent yon, yun yung bagay na meron kami, bagay na kaya namin na hindi kaya nung iba. Okay? Yun. Kaya ano lang, no? Kung sa upgrade parts, may mabibili naman kayo. Kaya lang, importante kasi yung fine tuning and trigger job. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, big man, meron ka bang binibentang second-hand pistol? Lucas, tama ba na dapat na pwede tayong bumili ng second-hand? Hindi. Hindi.
Bakit hindi magandang bumili ng second hand? Kasi may mga hidden Defect. defect. Sira. Pwede. Yun yung point of view niya eh. No? Pero, the main reason, ganito yan. Bawat barel, napakadaming moving parts. Tama? Tama. May maliit, may malaki. Isa lang ang magloko dun sa moving parts na meron sa unit mo. Gagana pa ba? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Kaya di advisable bumili ng second hand. Huwag kayong bibili ng second hand, magkano lang naman yung difference niya sa brand new. Doon ka sa brand new, at least mag-e-enjoy ka. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating Kaerso. Okay. Best pistol, big man, na maire-recommend mo para sa isang newbie. Ito na naman kami. Best pistol, what's best for me might not be the best for you. Halimbawa ako, ang gusto ko is AAP by the Classic Army. Malamang hindi yun ang gusto mo. 'Di ba? Ako gusto ko is a 2011 Staccato. Malamang hindi rin yun ang gusto mo. 'Di ba? What's best for me might not be the best for you. Hindi ko mo ang baril ng kapitbahay mo is 2011, yung 2011, magte-2011 ka na rin. Hindi ganun eh. 'Di ba? Bawat tao merong unique na paraan kung ano yung magugustuhan niya sa airsoft. 'Di ba? Halimbawa, ang gamit ko Glock. Nakita mo pumafire. Baka hindi ka mag-enjoy sa Glock. O, 'di ba? Kasi bakit? Kasi baka naghahanap ka ng lakas. Kaya bang ibigay ng Glock yung tunay na lakas na hinahanap ng mga player? Hindi. Hindi. Actually, hindi kaya ng Glock yun. Naghahanap ka pala ng super lakas. So, di ba? Hindi siya best. Di ba? Meron kasi mga pagkakataon na para sa unit, para masabi mo maganda, merong mga kailangan qualification yung unit na mamimit ng expectations mo. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama ang question ng ating Kaersoft. Kung ikaw ang tatanungin, anong mas the best, pistol or rifle? The best ang pistol? The best ang rifle? Mas the best kung meron kang pistol, meron ka pang rifle. Okay, bakit? Sa pistol, gusto mong rumatrat? Medyo hindi ka mag-e-enjoy. Diba? Kung sa pistol, gusto mong rumatrat. Sa rifle, mag-e-enjoy ka ron. Ang rifle, design talaga para sa ratratan. While ang pistol, hindi naman talaga actually pang ratratan ang pistol. Mabibitin ka. Pero kung gusto mong rumatrat, gusto mo talaga nasa 300 rounds yung bala, pakakawala mo, dire-diretso, go for the rifle. Diba? Tapos, kung gusto mo naman ng bagay na mas less maintenance, then nabubulsa, go for the pistol. Okay? Ayun. Maraming paraan para mag-enjoy ka. Maraming paraan para sumakto yung unit na gusto mo para sa'yo. Marami yan. Lahat yan, pwede. Okay? Pwede ka mag-pistol, pwede ka mag-rifle, pwedeng both of that unit, mapa sa'yo. Okay? Mga Kaersoft,
maraming salamat sa mga nanood, nakisali sa ating kwentuhan session, tanungan portion. Maraming salamat po sa mga nag-share, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-share, baka pwede naman. Ay, sandali. Merong humabol. Tuwing kailan po dapat maglagay ng silicone oil? Okay. Maglalagay ka ng silicone oil sa tuwing mapapansin mong tuyo. Okay? Wag mong hayaan na yung unit mo walang silicone oil. Sa pag napansin mong tuyo, yung inlet valve mo, yung output valve mo, yung nozzle mo, slide stopper mo, pag napansin mong tuyo, mag-spray ka. Wag mong papabayaan yan. Pag pinabayaan mo yan, naku po, maghanda ka na sa mas malaking gastos. Okay? Kaya kita mo yung iba ang agang napapakwit sa airsoft kasi hindi sila nag-silicone oil. Yung unit nila, ano nangyayari? Nauupot. Nasisira, di ba? Yun. Tama yung tinanong mo, bossing, gamit ka lang ng silicone oil, ha? Huwag mo papabayaan yung unit mo, sayang eh. Okay? And I just hope nasagot ko yung tanong ni Sir Ethan Rafalo. Okay, Sir Ethan Rafalo, pa-share naman po yung live video natin, ha? Maraming salamat po sa iyo, bossing. Salamat sa suporta mo. Sir Jonathan Marilla Micor. Good evening po, Sir Bigman. Hello, good evening sa iyo, Sir Jonathan. Kung hindi naman napakalaking abala sa iyo, Sir Jonathan, paki-share po yung live video natin. Okay? Brian Garcia. Jumakyo. Shoutout, Boss Bigman. Tamang nood lang habang nag-aabang ng daga. Ha. Sir Brian Garcia. Tayo dyan. Tamang nood. Okay, yun mga ka-airsoft, yung mga ngayon lang dumating, late na, pwede nyong i-replay itong live natin. Then, Sir Brian, baka pwede pakishare yung live video natin, ha? Para lang po dumami tayo sa ating community, okay? Napaka-informative na pagkakatambay ko dito, Sir Jonathan Marilla Micor. Thank you, bossing, no? Sabi ni Alan Villaris, good night, sir. Buti nakaabot kahit konti sa topic. Good night, sir. Have a great day tomorrow. Thank you po. Thank you. Yung mga hindi nakapagsimula doon sa kwentuhan session, tanong portion, pwede nyong i-replay yan. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, pati sa inyo ng inyong likod, Bigman. Huwag kayong mawawala kasi in-end ko na to kasi nawawala na yung boses ko. Mamaya, meron pa tayong customer na inaantay ko. Okay? Meron nagpabook na pupunta rito. Sukuyin natin to. Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat siyang kumuha. Multiple times, maraming beses na. Okay? Pupunta siya rito to avail the unit. Ipapahinga ko lang po yung boses ko, nire-reserve ko yung ibang boses ko para mamaya may boses ako pag nag-live. Kita-kits tayo mamaya mga ka-airsoft. Maraming salamat. Thank you.